Mga kapuso, suspendido po ang face-to-face classes sa public schools dito sa Metro Manila base sa abiso ng Department of Education. Nag-anunsyo rin na walang in-person classes sa private schools ang ilang LGU. Dahil po ito sa pagkalat ng influenza-like illnesses. At kaunay po niyan, makakausap natin, Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Dr. Domingo, sir, good morning. Good morning, Ivan. Magandang umaga sa mga kapusong nakikinig at nanonood. Asek, ano ba itong influenza-like illnesses na ito? May bago bang virus na umiikot sa atin? Wala pong bagong virus, Ivan. Ang influenza-like illness or sa Tagalog, ang mga malatrang kasong sakit. Ang pinaka-top 3 na nakita nating dahilan sa panahon na ito ay una, ang influenza A. Matagal na kong kilala yan. Ikalawa, yung rhinovirus or yung ating common cold. At ikatlo, yung enterovirus. Wala pong bagong virus na umiikot. Bakit ho ang bilis itong pagkalat nito, Asek? Ang panahon kasi ngayon, Ivan, ay ang ating tinatawag na flu season. Every year na lang po, kahit noon pa, maski nung bago mag-pandemic, nangyayari na po yan. Kapag tag-ulan, June to November, mas nagkukumpulan mga tao. Sabi nga nila, dahil umiiwas sa ulan or nagkakaroon din ng pagbabago sa temperatura, kaya naiirita yung ating mga lalamunan. Yan yung pinaka-tinatawag na flu season na talagang inaasahan natin tumataas. At actually, ang mga numero natin ngayong, Ivan, mas mababa pa nga kumpara sa last year. Noong 2024, ang bilang ng mga malatrang kasong sakit ay 132,538 hanggang September 27. Tapos ngayong taon, ito ay mas mababa ng 8% at ang bilang ay 121,716. Yung ginagawa po ng DepEd is pag-iingat lamang po. Ayun nga ho, yun ang susunod kong tanong. Kung mas mababa pa pala ho ngayong taon, bakit kaya naging necessary na mag-cancel pa ng klase, ng face-to-face classes ng 2 araw? Opo. Pag binasa natin yung advisory ng DepEd, bagamat nakabanggit yung sinasabi nilang pagtaas ng ating malatrang kaso sakit, hindi talaga yun yung main reason. Kapag nakita natin, at kami rin po sa DOH ay mas kinakabahan at kailangan natin paghandaan ito, ang the big one, ang lindol. Dahil kailangan nilang gumawa ng structural inspection. At kung tutuusin, mapansin niyo ho, ang pag-suspend ng DepEd ay hindi sa buong bansa. Ginawa lamang ito sa Metro Manila at hindi rin kasama ang private, voluntary ang private. Kahit kung gustuhin ng gobyerno na isama ang private ay pwedeng i-mandate, pero hindi po. Talagang para sa lindol itong pag-suspend na ito. Okay, at least malinaw. Paano ho ba, anyway, balik tayo dito sa influenza-like illnesses, Dr. Domingo. Paano ho ba makakaiwas sa mga ganito? Gagawin bang requirement ulit yung pagsusot ng face mask? Hindi po. Hindi tayo magkakaroon ng face mask mandate. Dapat po yung face mask, yan na yung ating sabihin na ating kaugalian. Kung nararamdaman natin, magpusa tayo na meron tayong sintomas or yung anak natin na may sintomas, pagsuotin po natin ng face mask kung kaya nang manatili, na sabi nga nila sa mga estudyante, kung kaya nang mag-behave. Pero ang bata kasi usually, lalo na pag below 10 years old, medyo pahirapan yung pagsusuot ng face mask. Yan siguro ang isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong suspension. Pero dapat tignan din natin yung posibilidad na imbes na papasukin sila ay doon pa lang sa gate ng eskwelahan kapag nakita ng gwardiya or nung nakabantay na medyo may sintomas, abisuhan na yung magulang na huwag daw papasukin, pauwiin na lang po ulit. O siguro po yung mga magulang mismo, kung medyo masama na ho yung pakiramdam ng anak ninyo, huwag na sigurong papasukin para hindi na rin makahawa. Ano po, Doc? Tama yun. At para makatulong na rin at sa mga kapwa magulang nila, para huwag na magkaroon pa ng paghahawaan dun sa ibang mga bata na wala naman nararamdaman. May iba ako ng konti. Doc, kumusta naman yung assistance natin sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at sa iba't ibang panig ng bansa? Magkakasunod ho ito eh. Oo nga po, Ivan, sa katunayan, na-monitor yung paggising ko, yung meron palang magnitude 6 ulit sa Pogo na nangyayari. Patuloy po yung ating assistance. Sa katunayan ngayong umaga, as we speak, papunta na ho ng Davao Oriental ang ating kalihim ng kalusugan, Secretary Arbosa. Kasama po ang ibang mga cabinet secretary for personal inspection. Yun po kasi nga dun sa Manay District Hospital, alam po natin na talagang totally damaged na siya, hindi na siya magagamit. Pinag-aaralan po ngayon at baka may anunsyo mamaya pagdating mo doon kung ano yung mga pwedeng next steps para matulungan ng Department of Health yung ating Davao Oriental para yung ospital ay maiayos ulit. Sa Cebu, ongoing din po yung ating pakikisama dun sa tent city para hindi magkasakit yung mga tao doon.
Dr. Domingo, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag ngayong umaga. Thank you, sir. Salamat rin, Ivan. Magandang umaga sa lahat. Nakausap po natin Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.